Well, sa ngayon ay natapos rin ang daring na rescue operation ng mga tauhan ng 505th Squadron and 205th Helicopter Wing ng Philippine Air Force. January 5, 1989, personal kong nasaksihan ang pang-hostage ni Patrolman Rizal Ali at ng kanyang mga taga-suporta sa dalawang opisyal ng militar na nasa kampo ng Kawa-Kawa sa Zamboanga City. I was morally convinced that General Batalya was already dead. Nung hindi na idaan sa diplomatikong paraan, naging malinaw ang sagot ng mga tropa ng gobyerno sa hamon ng mga rebelde. Dahas kontra dahas. Maaga kami nagpunta roon. Dala namin yung gamit. Iisip namin kung saan kami pupwesto. Kaya may mga kuha nga ako roon. Nakita mo lumalabas yung balang mismo sa sundalo na sa gate. Natangkay na rin ko lang. Yung sundalo, di ba? Ayun! Ako'y bihira kasing manalangin. Pag yung ganong mga coverage na nanalangin na ako. Pero pagkatapos ng 3 araw ng matinding bakbakan, nalantad ang 16 na sunog na bangkay ng mga nadamay. Isa sa mga remains na nakita doon sa main building ng Recom 9 headquarters na positively identified to be that of the late Brigadier General Eduardo Batalya, who was one of the 2 hostages taken by the men of Patrolman Rizal Ali. Samantalang ang tinutugis ng mga sundalo, nakatakas papuntang Malaysia. The more I am threatened, the more I fight back. Tumanggi noong sumuko sa mga otoridad ang dating opisyal ng militar at gobernador ng Cagayan na si Rodolfo Aguinaldo. Sa aking panayam kay Aguinaldo sa bundok kung saan siya nagtatago, nagpapala siya na dadanak ang dugo kapag nagpumilit ang gobyerno na siya'y arestuhin. I'm waiting for that Supreme Court resolution. Give me 1 week and I will run after the NPA in 12. Kung hindi nila kaya at hindi akong pinagdidiskitan nila. Pero nang nagpang-abot ang mga tropa ng gobyerno at ang grupo ni Aguinaldo, wala nang sinanto ang bawat kampo. Nagkataon lang na nandoon naman kami. Magkakagulo, pumasok si Aguinaldo, papasok dito sa Tugigaraw. Nabubuksan sa amin yung pintuan. Yung pintuan, hindi naman nakasusi. Sabi na ni Jessica, nakasusi, nakaanong gano'n. Ginawa ng binasag. Tapos ganun, nabuksan nila. Ayun, inagawa yung camera ko, nagagawang kami. Kinimpis ka yung gamit namin. Sabi ko, Jessica, pag may pagkakataon, bumabas ka na. Alala ko, kausap ko sila, umiiyak, naninervyos sila doon sa loob na, Ma'am, ano magagawa ko? Sabi ko, gano'n, okay, lalabas siya, okay, lalabas. Ganun ang mga kwento, you just had to, you could not feign your fear and your anxiety for them because these are your people, you've sent them there, you are responsible for them. All you could do is tell them to assess the situation themselves. What you see in the background are the armored personnel carriers of the government troopers who have been sent here trying to recover Hotel Delfino from Aguinaldo's supporters. Sa palitan ng putok, 13 ang nasugatan. Isang opisyal ng militar ang malubhang tinamaan at hindi na umabot ng buhay sa ospital. By then, it was already too late. This was to be the bloodiest incident Tuguegarao has ever seen. Ang pagtutok ng GMA News sa karahasan sa Cagayan Province ang nagbigay ng unang international award sa aming organisasyon na naging kauna-unahan din sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas.
That was the very first time that we decided to join an international award-giving contest for journalism. It was our first attempt and we won the bronze. It was a validation that we can make it, we have what it takes to win in an international award-giving contest. Inspirasyon yun na aming dinala hanggang sa mga sumunod na taon ng aming pagbabalita. '91 din nung ipinadala ng GMA ang aming grupo sa Spratlys. Pero naligaw ang aming eroplano at naubusan ng gasolina. Pero ang akala kong ordinaryong balita, nauwi sa istoryang hindi ko malilimutan. Kami ang naging laman ng balita.